Yo, what's up mga kadate? Ayan, good morning sa inyong lahat. At ito na nga, ito na ang ating pinakahihintay. Excited na ako. So, kahapon hindi natin natapos yung ginawa natin dahil kulang tayo sa tornilyo. Yun, hindi ko naisip yun. So, ngayon ay mayroon na. Dahil kahapon pumunta tayo kay Bossing. Bumili tayo ng mga CNC na bolt. Ayan, bali apat yan. So ito yung para sa bracket, tapos ito yung para dun sa ano natin, bracket sa outer tube. Ayan. Kasi magiging apat yung caliper tornilyo natin eh. Ito yun. Dalawa dito. Ayan. Tapos dalawa doon yung sa pag-mounting na natin dun sa shock. So ito yung dalawa para dyan. Ayan, dyan natin siya ilalagay dito. Nalimutan ko pang bumili ng washer na stainless. Maganda ito, may washer para hindi nagagasgas kapag pinihit na. Pero titingin tayo dyan, baka mayroon pa tayo dyan sa ating binili sa Shopee. Ayan o. So, ang ganda pagka CNC ang ang gagawin ko kasi dun sa mga natin, puro CNC ilalagay natin. Yung kasing Inmax natin, puro gold naman yun. So ito pala, naisama ko. Dito ko siya ilalagay. Unti-untiin ko lang to. Ayan, papalitan ko siya ng gold dalawa. Bago ito, papalitan ko rin tsaka ito. Dalawang yan. So mamaya dito natin siya ilalagay. Para hindi na rin mahirap magbukas kasi pag start, pag natagalan na hindi nabubuksan, minsan hindi matanggal. Kailangan sinsilin na. So ito. Kahapon yung isang nilagay natin dito, offset lagpas. So yun, sakto lang 25 yan. 8 by 25. 10 yata to. 10 by 25. Tapos ito medyo mahaba, wala kasing singhaba nito, puputulan na lang natin mamaya. Dito natin siya ilalagay. Okay, so yan na yung ating tapos ito yung ating master, sana mag-okay. Tapos ito yung ating side mirror bracket. Yan, kakabit na muna natin ngayon habang wala pang customer kasi yung nagpa-schedule sa atin mamaya pa ng alas 2. So ngayon wala namang nagpa-schedule ngayong umaga, kaya magkakalikot muna tayo habang walang dumadating. Kapag may dumating, di hinto. Ayan, babaklasin muna natin yan. Baklasin natin para maisukat natin yung ating Tsaka yung switch pala, aayusin ko na rin, sabay ko na rin. Yan pangit. Bumili ako ng orig na switch kay boss, buti meron pang natitira. Yan, papalitan natin yun. So ito yung binili natin switch dito, may kasama na siyang wire tsaka socket. Ayan, orig to. Hindi siya yung China. Ayan malagitik. Iba kasi ang tunog ng mga China eh. Palitan natin. Baklas na natin ito. Susubukan natin to, kung hindi magkakari yung side mirror bracket natin, ilalabas natin to sa labas na natin ilalagay. Gusto ko kasi magpalit din ng ng quick throttle. Yan, kasi tingin ko maskip dito. So susubukan muna natin, lulugan natin ito, tapos ilalabas na lang natin kung sakali man. Kasi yung ating mamaya na. So pipit lang muna natin. Tanggalin muna natin, tapos pipit muna natin. So yan na mga kadit, naipit na natin. So ngayon susubukan natin kung kakasya ba sa ating headlight.
So, sabit mga kaduit ng konti itong dulo na to sa may headlight. So, adjust natin ng konti dito. So, pakita ko na lang mamaya pag napit na natin. So, ito na mga kaduit na ikabit na natin. Ito na rin yung kanyang side mirror. Babawasan na lang natin ulit to. Itong tabi na to. Kasi sira na rin lang naman to eh. Babawasin na natin ng konti dito para sumakto siya. Konti-konti lang. Tapos, itong ating throttle. Ang gagawin ko, ilalabas ko na kasi hindi na siya kasya dito sa loob. Yan, hindi na siya kasya. So, ang gagawin natin, bibili na lang tayo ng quick throttle sa susunod. So, sa ngayon, dito na lang muna siya. Nakaganyan siya. Yan. Pag quick throttle naman talaga, nandito sa labas eh. So, alam ko may quick throttle din ako dyan mga pinaglumaan. Hanapin ko pa. So madali naman na itong ikabit itong cable nito. So ayos na, sinukat ko na rin yung dito. Yung distance nito dun sa headlight, okay naman siya, hindi naman siya tama. Kaya pwede na natin ikabit. So install na natin muna itong taas, tapos yung baba mamaya na lang. Okay. Mga kadayt, yung final fitting natin. Ayan. So medyo napalayo lang yung butas ko dito sa stock. Pero papalitan natin ito ng quick throttle para mas magandang tingnan. Tapos ito na. Ayan yung ating bracket ng universal side mirror bracket. Ayan. So naikabit na rin natin yung hose. Sakto lang yung bend niya. Ayan o. Diretso. So next natin, kabit na natin yung ating caliper para diretso na tayo. Kabit tayo ng caliper. So, kailangan natin maglagay ng washer para mas pasamantala. Para hindi magasgas. Okay. Tapos ito mga karit, lagyan din natin para hindi magasgas. Bibili na lang tayo ng stainless na washer mga karit. Okay. So, yan na yung ating fitting. Tapos, ililipat na natin itong hose. Lagay tayo ng basahan para hindi madumihan yung ating rim. Kasi nakakasira ng pintura yun. So ito papalitan din natin ng ano to, CNC. So para
Sa ngayon, kabit na lang muna natin. Okay, lipat natin mga kadwit. So, patuloy na natin kasi injika natin ng bagong fluid. So, ito ang gamitin natin yung kanyang kasama. Bluetooth disconnected. Okay, mag-bleed naman tayo o magsasali naman tayo ng brake fluid. So, ang gagawin natin, ito yung technique natin. Salin lang natin dito. Tapos, gamit tayo ng hose. Kailangan walang singaw to mga kadwit. So yan mga kadwito. Ayan o. So habang binipisil natin dyan, pumapasok yung fluid. Tapos dito naman maakyat o. Ayan o. Ayan. Ayan. Okay. So umakyat na o. Diba? So gagawin natin, higpitan na natin tong tornilyo niyan. Okay. Pwede na natin bunutin. So, ganun lang kabilis mag-bleed o magsali ng brake fluid mga kadwit. Unlike before na manumano. So, ngayon mabilis na kasi may mga bagong technique tayo natututunan. So, yan o. Medyo napuno nga lang. Masyado yung
brake fluid, babawasan natin ng konti. Ayan o. See? So, bawasan natin ng konti yan. So, nilogan ko na ito kanina. Bawas tayo konti. Okay. So, yan na mga kapatid. Ang ating bagong brake master. Ayan, ilang pindot lang, okay na. So, medyo bumaba pa yung fluid natin. Dadagdagan pala natin ng konti pa. Ayan na, meron na. Kakabit na lang natin yung mga flarings mamaya. Ayan na, okay na. So may preno na rin, oh. So ito na yung ating brake. Okay. Yan, oh. Ganda, oh. Ayos, break time muna. Luluto muna tayo mga kaluit. Ito, okay na din yung brake master natin. Wala nga lang tayo nakuha ang silver nito. Mas maganda sana kung silver ito. Tapos yung naka-pail na ganun. Parang naka-ail. So maghanap na lang tayo nun. Okay. Sana mga kaluit yung resulta ng ating kinabit na in-install na caliper 8.1 na caliper. Ayan, oh. So mayroon tayong ginawang conversion sa mga naka-wave na bibili nito. Medyo hindi siya talaga sobrang plug and play. So depende na rin siguro sa gagamitin nyo na hub. Kasi sa akin kasi nagka-problema siya, eh. So after ma-install natin, gagamitin ko na sana. Sumasabit, akala ko sumasabit siya dito sa disc o kaya sa tornilyo. So pag check ko, yung pala tumatama yung likod ng caliper sa rayos. Ayan, kung makapansin nyo. Ayan, malapit na malapit yung caliper sa rayos. Ayan. So ang ginawa ko, naglagay ako ng spacer dito. Ayan, makapansin nyo. Ayan, may spacer ako. Siguro mga 3mm yan. In-spacer ko yung sinlaki ng sintaba ng rayos. So, hindi pa siguro sobrang siguro mga 5mm itong rayos na to. Itong nilagay ko siguro mga 3.5mm. Ayan, kung makapansin nyo, may mga spacer. Ayan.
So nagbare na ako ng flat sheet o ng flat bar para pantay-pantay, kasi pag iba-ibang washer ang ilalagay hindi magpapantay. So nag-convert tayo. Ito lang naman naging problema niya. Tapos naglagay din ako ng washer dito. Ayan, kung mapapansin nyo. So naglagay ako ng washer. Buti na lang pantay pa rin siya dito sa unahan. O ayan, pantay pa rin siya. So last time kasi doon yan nakalagay sa kabila. Kasi napapansin ko pag binababa ko yung shock ko, parang hindi maganda yung play. So niluwagan ko, pag luwag ko mayroon siyang gap na ganito kalaki. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng spacer. So nung nagpalit tayo ng caliper, ang naging problema naman sabit siya, kaya yun. Naglagay na lang tayo ng spacer dito. Siguro depende sa hub nyo na gagamitin. Kung ang gagamitin nyo siguro yung mga normal na hub, hindi yung mga ganitong lighten, walang problema. Pero kung ganitong lighten, hindi siya plug and play, magko-convert talaga kayo rito. Ayan, at least 3 mm pataas ang spacer nyo. So ito temporary lang, magpapaturno ako ng alloy. Ito kasi bakal eh. Papaturno tayo ng mga 3.5 or 4 mm na alloy para medyo lumayo pa ng konti dun. Kasi malapit pa rin siya oh. Ang diferensya niya mga ano pa rin, 3 mm lang siguro. So at least okay na. Ayan, naikabit na natin pati yung ating Brembo Brake Master. Nagkaroon nga lang ng konting gasgas oh. Test na natin yan. Ayan, okay na to, functionable na to. Saka ang lambot, ayos na. So okay na mga katoy, nakabit na natin lahat. Eto, ang ginawa naman natin dito, naglagay tayo ng side mirror, universal side mirror bracket o yung side mirror holder. Yan yung nabibili din yan, 80 pesos sa TikTok yan. So at least meron pa rin side mirror kahit pa paano. So okay na, tapos na tayo. So yun lang mga katuwid, thank you very much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating mga video. At least tapos na po. Okay, thank you.